sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Isang 66 na taong gulang na ina, na ginugol ang buong buhay niya para sa kanyang kaisa-isang anak, ang natakpuang walang buhay sa salangang kanyang condominium unit. Madaling araw noon ng taong 2001, bandang alas 5. Sa ika-15 palapak na iyon, walang anumang bakas ng sa pilitang pagpasok. Ang pinto sa harapan ay nakalok mula sa loob. Ang mabintana ay sarado rin mula sa loob. Isa itong perpektong selyadong silid na walang bakas na may pumasok o lumabas. Subalit, sa loob ng selyadong silid na iyon, kapansin-pansin ang bahagyang pakausok sa posisyon ng sofa at mesa. Sa isang sulok ng sahig ng sala, may malabong bakas ng isang bagay na minadaling pinunasan. Maging ang isang investigador na mahigit 20 taon nang nakakitaeng, iba't ibang eksena ng krimen ay natigilan sa kanyang pagpasok sa silid na iyon. Tila may isang taong sinadyang ayusin ang eksenang iyon sa loob ngang nakakandadong silid na walang sinumang magnanakaw o manloloob. Ano nga ba ang nangyari sa loob ang nakakandadong pinto? Hindi nagtagal, natanggap ang pulis ang resulta ng autopsy. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang malinaw na pagpaslang. Ngunit, sa hindi may paliwanag na dahilan, ang investigasyon ay agad na napunta sa isang pader. Ang taong dapat sanay pinakamalapit na nagbabantay sa ina ay mayroong isang perpektong alibi na halos nakakakilabot sa pagiging kumpleto. Ang kanyang record ng overtime, ang datos ng kanyang beep card, at maging ang kanyang larawan na kuha ng CCTV sa istasyon ay walang anumang butas. Subalit, ang kapatid na babaeng yumaong ina, ang kanyang tiyahin, ay hindi maalis ang kanyang pagdududa. Ang testimonyang ang isang kapitbahay na nakarinig ng malakas na pagtatalo mula sa unit ilang araw bago ang insidente. At ang kakaibang kalinisan at kaayusan ngang eksena sa araw na iyon. Ngunit, walang matibay na ebidensya. Ang desperadong panawagan ng tiyahin ay paulit-ulit na nabalewala sa gitna ngang kawalang interes ngang mundo. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. At ang taon ay lumipas ng walang pakundangan. 1 taon, 5 taon, 10 taon. Ang buhok ng tiyahin ay nagsimula ng mamuti. Sa kabila nito, bawat taon, nagyuan siya nga isang tangkay ang krisantemo sa harap ng condominium bago umalis. Mahigit 20 taon ang lumipas sa ganoong paraan. Ngunit isang araw, habang ginigiba na ang lumang gusali ng condominium, isang kahon na makapal na ang alikabok ang natakpuan sa basement na bodega. Sa loob nito ay isang lumang talarawan na iniwan ng yumaong ina. At sa tabi nito, isang pares ng sapatos na puno ngang putik ang naron, na natili sa loob ngang 20 taon. Ginamit niya ang nanginginig na mga kamay upang buklatin ang talaarawan. Sa huling pahina nito, nakasulat ang pangungusap na ito. Nitong nga araw na ito, lalo akong natatakot dahil lalong sumasama ang aming relasyon. Ang oras na tila huminto ay muling nagsimulang umusat. Ngunit wala nang natitirang panahon. Wala pang 2 taon ang natitira bago mapaso ang kaso ayon sa batas. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ngang nakakandadong silid na iyon? Anong katotohanan ang itinatagong lumang sapatos na natutulog sa bodega sa loob ng 20 taon? At ang perpektong alibi na hindi kayang gibain ni Numan, masisira pa kaya? Nagsimula ang lahat noong 2001, sa isang condominium complex sa isang mataong lugar sa Kamaynilaan, kung saan ang kadiliman ng gabi ay malalim pa. Alas 5:15 ang madaling araw, isang bintana lamang sa ika-15 palapak ang tanging may ilaw. Sa oras na iyon, malakas na tumunok ang intercom sa security desk sa ibaba. Ang guwardiyang nakaduti sa gabi ay sinagot ang telepono habang pilit na nilalabanan ang antok. Mula sa kabilang linya, isang nakmamadaling boses nga lalaki ang narinig. Sinanay, nakahandusay sa sala. Pakibilisan niyo po, pumunta kayo rito. Nanginginig ang boses ng lalaki, ngunit sa kakaibang paraan, ito ay malinaw at kontrolado. Agad na tumawag ng pulis ang guardiya, at hindi nagtagal, isang patrol car ang dumating sa kompleks. Nang umakyat ang 2 pulis sa ika-15 palapak, isang lalaki ang nakatayo sa pasilyo. Ito si Paulo, ang kaisa-isang anak ng yumaong ina. Si Paulo ay hindi mapakali sa harap ngang mahigpit na nakasaradong pinto, habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Nang hilingin ng pulis na buksan ang pinto, pinindot ni Paulo ang password ng digital lock gamit ang nanginginih na kamay. Siya tunog ni siyang bep na buksan ang kandado at dahan-dahang bumuka siyang mabigat na pinto. Siya pagpasok nila siya sala, maging ang veteranong pulis na mahigit 20 taon nang nakakita ngang eksena ngang krimen ay biglang natigilan. Sa gitna ngang sala, isang babaeng nasa edad 60 ang nakahandusay. Ang problema,
Ang eksena ay tila hindi natural. Walang bakas ng pagnanakaw o paghaluhog. Ngunit, ang posisyon ng sofa at mesa ay bahagyang wala sa ayos. Tila may isang taong sinadang ayusin muli ang nga ito. Sa isang bahaging sahig, may malabong marka na tila may minadaling pinunasan. Agad na naramdaman ng pulis na hindi ito isang simpleng aksidente. Sa labas, si Paolo ay napaupo sa sahig, nakasandal sa pader ng pasilyo at humahagulgol. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay habang nanginginig ang kanyang nga balikat. Ngunit ang kanyang pakiyak ay kakaibang kontrolado. Hindi ito ang iyak ng isang taong dinadaig ng matinding kalungkutan, kundi isang maayos na pahikbi. Habang pinapanot siya ng pulis, nakaramdam sila ng hindi may paliwanag na pakailang. Ilang sandali pa, dumating sa lugar si Detective Marco Reyes mula sa Homicide Division. Isinuot ni Reyes ang shoe covers at maingat na pumasok sa sala. Dahan-dahan niyang sinuri ang paligid ng nakahandusay na babay habang inilalabas ang kanyang kwaderno. Ang mamata ni Reyes ay unang napadako sa lock ng pinto. Ito ay nakakandado mula sa loob, at walang anumang bakas na ito ay puwersahang binuksan o sinira. Ang mga bintana ay sarado rin mula sa loob. Walang anumang pahiwatig na may pumasok mula sa labas. Lumapit si Reyes sa bintana at tumingin sa labas sandali. Sa ibabang ika-15 palapak, makikita ang hardin ng kondominium sa dilim. Muli siyang lumingon at sinuyot ng tingin ang bawat sulok ng sala. Dumating ang miyembro ng forensics team at nagsimulang kumuha ng fingerprint at maliliit na ebidensya sa buong unit. Sunod-sunod ang flash ang kamera habang kinukuhanan ng litrato ang mga nausok na kasangkapan at ang mga marka sa sahig. Lumabas si Reyes sa pasilyo at maingat na tinanong si Paolo tungkol sa sitwasyon. Habang pinupunasan ang kanyang maluha, sinabi ni Paolo na katatapos lang niya mag-overtime sa opisina at dumiretso sa bahay nang matakpuan niya ang kanyang ina. Ang salaysay ni Paolo ay kalmado at hindi nagpabago, at inulit niya ito ng ilang beses ng may parehong detalye. Tumango si Reyes, ngunit hindi niya pinalampas ang labis na kahinahunan na iyon at isinulat ito sa isang sulok ng kanyang kwaderno. Habang nag-usap sila, napadbad ang tingin ni Reyes sa isang syurak sa tabi ng pinto. Sa gitna ng mamaayos na nakahanay na sapatos, isang pares ng luma at maputik na running shoes ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang maruming sapatos ay tila hindi bagay sa malinis at mayos na kapaligiran ng bahay. Nang tanungin ni Reyes tungkol sa sapatos, sinabi ni Paolo na iyon ang ginamit niya sa pag-akyat ng bundok ilang araw na ang nakalipas. Walang bahid ng pag-alinlangan sa sagot ni Paolo. Tinitigan ni Reyes ang sapatos sandali bago ibinaling ang kanyang tingin ng walang anumang hinala. Ang tila walang kuwentang pares ng sapatos na iyon ay hindi napansin ni Numan at naiwan sa syurek. Maya-maya, nagsimulang sumikat ang maputlang araw sa labas ng bintana. Sa harap ng kondominium, nagsimulang maktipon ang mga usisero at mga mamahayag na nakarinig ng balita. Ang makapitbahay ay nagbubulungan na may halong pakadismaya. Hindi sila makapaniwala na mangyayari ito sa isang ina na ginugol ang buong buhay niya para sa kanyang anak. Isang kapitbahay na babae, na namumula ang mata, ang nagsabing ang ina ay laging nakangiti at mapagbigay, madalas mag-abot ng ulam. Idinagdag pa niya na wala siyang narinig na masamang salita tungkol sa babay sa kanilang komunidad. Ang awaeng mataw ay natural na napunta sa nag-iisang anak na si Paolo. Yumuko si Paolo habang tinatanggap ang pakikiramay ng kapitbahay. Ngunit habang paalis sa lugar si Detective Reyes, gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang nanausok na kasangkapan, ang bakas ng pakpunas, ang pintong nakakandado mula sa loop, at ang labis na kalmadong anak. Walang anumang malinaw na paliwanag. Bago sumakay sa patrol car, muling tiningala ni Reyes ang bintana ng ika-15 palapak. Bakit kinailangan pang ayusin ng salarin ang eksena ng ganito? Ang tanong na iyon ay tumimo sa dibdib ni Reyes na parang isang mabigat na bato. Lumipas ang 3 araw. Sa opisina ng Homicide Division, mabigat ang hangin kahit maaga pa lang. Si Reyes, na hindi nakatulog ng maayos, ay pumasok sa trabaho at tinanggap ang resulta ng autopsy. Habang binabasa ang nga dokumento, huminto ang kamay ni Reyes sa isang punto. Ang resulta ng pagsusuri ay tulad ng kanyang inaasahan. Ang pagkamatay ng ina ay hindi isang aksidente kundi isang malinaw na pagpaslang. Tinurong daliri ni Reyes ang bahaging nagsasaad ng tinatayang oras ng pagkamatay at matagal itong tinitigan. Ngunit, ang oras na iyon ay salungat sa panahong sinabi ngang nagulat na si Paolo na siya ay nag-overtime sa opisina. Ibinaba ni Reyes ang nga papeles at agad na nagtungo sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Paolo. Pagdating sa opisina, isa-isang sinuri ni Reyes ang nga talaan ng pagpasok at ang logbook ng overtime ni Paolo. Malinaw na nakatala na si Paolo ay nanatili sa opisina hanggang gabi noong araw ng insidente.
Ilang kasamahan sa trabaho na kasabay niyang nag-overtime ay nagpatunay din na nakita nila si Paolo sa opisina noong gabing iyon. Sunod, sinuri ni Reyes ang history ng paggamit ng beep cart ni Paolo. Nung gabi na insidente, ang beep cart ni Paolo ay ginamit sa isang istasyon ng tren malapit sa kanyang opisina. Maging sa CCTV ng istasyon, malinaw na nakita ang figura ni Paolo na dumadaan sa gate. Lahat ng talaan ay eksaktong tumutugma sa salaysay ni Paolo. Bumalik si Reyes sa kanyang opisina, inilatak ang mga dokumento sa mesa, at nakrus ng mga braso. Gaano man niya ito tingnan, walang anumang ebidensya na si Paolo ay nasa bahay sa oras na iyon. Ang investigasyon ay sumalpok sa isang matibay na pader sa simula pa lang. Isang araw, isang hindi inaasahang testimonya ang lumabas. Isang babaeng kapitbahay na nakatira sa parehong palapak ng yumaong ina, ang maingat na nagpunta sa istasyon ng pulisya. Ang kapitbahay ay hindi makapagsalita sa simula habang pinaglalaruan ang kanyang panyo. Nang mahintay ng mahinahon si Reyes, sa wakas ay nagsalita ang kapitbahay. Ilang araw po bago ang insidente. Narinig ko silang mag-ina na malakas na nagtatalo. Sinabi ng kapitbahay na ang sigawang narinig niya mula sa kabilang pader ay hindi pangkaraniwan. Biglang tumalas ang tingin ni Reyes. Gamit ang salaysay na ito, muli niyang ipinatawag si Paolo sa istasyon. Pumasok si Paolo sa interrogation room na may parehong maayos na pananamit. Umupo si Reyes sa tapat ni Paolo at maingat na nagtanong tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-ina. Sandaling tumingin si Paolo sa labas ng bintana bago sumagot ng mahinahon. Mayos po ang relasyon namin ni nanay. Paminsan-minsan, may hindi kami pakakasunduan sa maliliit na bagay, pero hanggang doon lang yon. Hindi man lang nanginig ang boses ni Paolo. Gaano man baguhin ni Reyes ang direksyon ng kanyang nga tanong, paulit-ulit lang na ibinibigay ni Paolo ang parehong sagot na tila napahandaan na. Habang pinapanood ang likod ni Paolo papalabas na silit, nakaramdam si Reyes na hindi may paliwanag na pakabiho. Ngunit sa sandaling iyon, may isang katotohanang hindi alam ngang sinuman sa investigation team. Sa likod ng perpektong imahe ni Paolo ay isang anino na matagal nang masusing pinahandaan. Bumalik tayo sa panahon ilang araw bago mangyari ang krimen. Lihim na nilapitan ni Paolo si Mang Berto, ang namamahala sa pasilidad, sa basement parking ng condominium. Si Mang Berto, sa kabilang ng kanyang mukhang masipak na anyo, ay matagal nang baon sa utang dahil sa pagsusugal. Habang ginigipit nga naniningil at hindi makatulok ng maayos, tahimik na inalok ni Paolong tulong si Mang Berto. Inalok ni Paolo na babayaran ang lahat ng utang ni Mang Berto. Sa simula, nag-ingat si Mang Berto, ngunit sa harap ngang parang nakalatag, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Sa loob ngang ilang araw, unti-unting pinatatak ni Paolo ang kanyang relasyon kay Mang Berto. At pagkatapos mismo ang insidente, si Paolo ay nakakagulat na naging kalmado. Muli niyang nilapitan si Mang Berto at inutusan itong manipulahin ang video ngang CCTV sa basement parking sa isang partikular na oras. Dahil natanggap na ang pera, hindi makatanggi si Mang Berto. Pinalabas ni Mang Berto na isang karaniwang error sa lumang equipment ang pakawalang halos 1 minutong video sa oras na iyon. Samantala, sa istasyon ng pulisya, pinapanot ni Reyes ang video ngang CCTV sa basement ng frame by frame. Sa gitna ngang nakakabagot na gawain, biglang huminto ang kamay ni Reyes. Noong gabi ngang insidente, isang minutong blangkong bahagi kung saan biglang naputol ang video ang kanyang napansin. Agad na tinawagan ni Reyes ang administration office at ipinatawag si Mang Berto. Si Mang Berto, na may kalmadong mukha, ay idinahilan na ito ay isang madalas na error dahil sa lumanilang kagamitan. Subalit, kapansin-pansin ang pag-atubili ni Mang Berto kapag ang 1 minutong blangkong iyon ang pinag-uusapan. Hindi pinalampas ni Reyes ang kakaibang ekspresyon ni Mang Berto, ngunit hindi niya ito matatawag na ebidensya. Kaya naman, ang investigation team ay walang nagawa kundi maghintay habang lumilipas ang oras sa harap ngang tila perpektong alibi. Dagdag pa rito, nagsimulang magkaroon ng tensyon sa loob mismo ngang investigation team. Isang opisyal ang kinausap si Reyes at sinabing hindi tama na gipitin ang anak habang ang pamilya ay nagluluksa. Iminungkahi pa niya na mas mabuting ituring na lang ang kaso bilang isang aksidente. Walang naisagot si Reyes at lumabas na lang opisina. Gabi na at nag-isa, matagal na tinitigan ni Reyes ang litrato ang 1 minutong blangko sa kanyang mesa. Maraming investigador ang nalinlang at sumuko sa perpektong alibi na iyon, ngunit si Reyes ay itinatak ito ng malalim sa kanyang isipan. Lumipas ang 8 buwan. 2 beses nagpalit ng panahon, ngunit ang kaso ay hindi umusat kahit kaunti. Dahil hindi makahanap ng mapagpasyang ebidensya, napilitan ang investigation team na sundin ang desisyon mula sa itaas.
Ang kaso ang yumaong ina ay opisyal na inilagay sa kategorya nga cold case. Hawak ang makapal na file ang kaso, matagal na nakatayo si Reyes. Pagkatapos, may mabibigat na hakbang. Nagtungo siya sa kabinet kung saan natutulok ang mga dokumento nga hindi nalutas na kaso. Isiniksik ni Reyes ang file sa pinakalop ng kabinet at isinara ang bakal na pinto. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw ng malakas sa tahimik na silid ng gatalaan. Noong panahong iyon, inayos ni Paulo ang condominium unit na nakapangalan sa kanyang yumaong ina. Kasama ang matauhan ng lipatbahay, inilabas ni Paulo ang kanyang magamit. Ang madamit, kasangkapan, at personal na gamit ay isa-isang inilagay sa makahon at inilabas. Maingat na inasikaso ni Paulo ang kanyang magamit at isinakay sa truck. Ngunit may isang lugar na hindi napansin ni Paulo. Ang pampublikong bodega sa basement ng condominium. Sa isang sulok ng bodega na iyon, naroon pa rin ang magamit na matagal nang inayos ngang kanyang yumaong ina. Nung nabubuhay pa, hindi basta-basta na itatapon ng ina ang magamit ng kanyang anak. Ang malumang sapatos na isinuot ni Paulo noong bata pa siya at iba pang magagamit na may sentimental na halaga ay isa-isang inilagay ng ina sa magkakahon at itinago sa isang storage unit sa bodega. Hindi man lang alam ni Paulo na naroon pa ang magamit na iyon. Habang papalayo ang truck ng lipatbahay, ang lumang storage unit sa basement na bodega ay tahimik na nanatili sa dilim. Lumipat si Paulo sa isang malayong lungsod kung saan wala siyang kakilala. Sa bagong lungsod, nagsimula si Paulo bilang isang kagalang-galang na empleyado. Nakilala si Paulo bilang isang masipag at magalang na tao, at nakuha niya ang tiwalang mga tao sa kanyang paligid. Walang sinuman ang nakapansin sa madilim na aninong nakaraan ni Paulo. Paminsan-minsan, nakikisama si Paulo sa kanyang nakasamahan, tumatawa at namumuhay ng normal na tila walang pinag-ingatan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakalimutan ng mundo ang kaso. Ngunit may isang taong hindi kailanman nakalimot sa pagkamatay na iyon. Ito ang kapatid na babae ng yumaong ina, ang tiyahin ni Paulo na si Tita Lorna. Mula nang mamatay ang kanyang kapatid, hindi nawala sa isipan ni Tita Lorna ang pagdududa sa kanyang pamangkin kahit isang araw. Bawat taon, sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid, binibisita niya ang condominium. Nagiwan siyang isang tangkay ng krisantemo sa hardin sa harap ng gusali. Pagkatapos, matagal siyang titinggala sa bintana ng ika-15 palapag bago umalis. Nais ni Tita Lorna na mabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Sa kabila NG kakapusan sa pera, gumastos siya mula sa sariling bulsa para kumuha NG pribadong investigador. Ngunit pakalipas ng ilang buwan, ang tanging natanggap niya ay isang maikling sagot na nagsasabing wala nang magagawa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Paulit-ulit na nanawagan ng hustisya si Tita Lorna sa iba't ibang lugar. Ngunit, bihirang pakinggan ng mundo ang kanyang boses. Ang kanyang despradong panawagan ay laging nalulunod sa kawalang interes ng nga tao. Samantala, si Detective Reyes ay naging abala rin sa mga bagong kaso. Sa daming ang trabaho, bihirang makaroon ng pagkakataong alalahanin ang lumang kaso. Ngunit sa isang drawer ang kanyang mesa, naroon pa rin ang isang litrato ang isang minutong blanko. Sa tuwing bubuksan niya ang drawer, sumusulyap siya sa litrato at hindi niya ito kailanman naitapon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang mataong nakakaalala sa kaso. Maging sa mga kapitbahay, ang trahedya ay unti-unting naging isang malabong kwento ng nakaraan. Ang nga taon ay lumipas ng walang pakundangan. Ang buhay ngang inang pumanaw ng may sama ang loop at ang buhay ng anak na namumuhay na parang walang nangyari ay tumahak sa makaibang landas. Sa magabing mahimbing ang tulok ni Paulo sa bago niyang lungsod, si Tita Lorna naman ay umiyak sa harap ng litrato ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, namuti na ang buhok ni Tita Lorna. Ngunit bawat taon, nanatili siya sa parehong lugar, tinitiis ang paglipas ng panahon. Mahigit 20 beses nang nagbago ang kulay ng krisantemong iniwan niya sa hardin. Ganun katagal. Mahigit 20 taon, ang lumipas. Ang kaso na tila hindi na muling bubuklatin ay nanatiling tulok sa kailaliman ng isang kabinet. Ngunit walang katotohanang nananatiling nakabaon magpakailanman. Sa isang malayong lugar, isang maliit na paggalaw ang dahan-dahang papalapit upang muling paikutin ang mga humintong ngipin ng tadhana. Isang taksibol, mahigit 20 taon na ang lumipas. Ang lumang kondominium kung saan nakatira ang yumaong ina ay sa wakas ay nakatakdang i-redevelop. Ang mga gusali ay malapit ng gibain, at abala na ang lahat sa paghahanda para sa demolisyon. Ang matrabahador ay isa-isang inilabas ang magamit mula sa matagal nang napabayaang basement na bodega. Pagkatapos ang mahigit 20 taon sa dilim, sa wakas ay may humawak sa makapampublikong storage unit.
Isang trabahador ang nagbukas ng isang luma at maalikabok na storage unit. Sa loob nito, may isang kahon na kupas na dahil sa katagalan. Nang buksan ng trabahador ang kahon, natakpuan niya ang isang lumang kwaderno at isang tumpok ng mga sulat kamay. Ito pala ang talaarawan na itinagoron ng yumaong ina nung nabubuhay pa siya. Sa loob din ng kahon, may isa pang bagay na kasama, isang pares ng luma at maputik na hiking shoes. Ang sapatos na hindi kayang itapongino, isang alaala ng kanyang anak, ay naroon pa rin, buo pagkatapos ang 20 taon. Ipinaalam ng trabahador ang lumang address na nakasulat sa kahon sa administrator. Hinalungkat ng administrator ang mga lumang talaan ng residente at natakpuan ang contact number ng kamag-anak. Ang taong nakontak ay walang iba kundi ang kapatid ng yumaong ina, si Tita Lorna. Nang marinig ang balita, agad na tumakbo si Tita Lorna papunta sa condominium. Ginamit niya ang nanginginig na makamay upang kunin ang lumang talaarawan. Nang buklatin niya ang unang pahina, bumungat sa kanya ang sulat kamay ng kanyang kapatid. Nakasulat sa talaarawan ang sakit at sugat ng isang magulong pamilya na dinanas ni Paolo noong bata pa siya. At sunod-sunod, ayon sa petsa, ang matalaan ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mag-ina. Habang binubuklat ang bawat pahina, huli na niyang nalaman ang bigat na dinala ng kanyang kapatid ng mag-isa. Huminto ang kamay ni Tita Lorna sa isang petsa, ilang araw bago ang insidente. Sa pahinang iyon, isang maikling ngunit nakakakilabot na pangungusap ang huling nakasulat. Nitong maaraw na ito, lalo akong natatakot dahil lalong sumasama ang aming relasyon. Paulit-ulit na binasa ni Tita Lorna ang pangungusap at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Niyakap niya ng mahigpit ang talaarawan at agad na naktungo sa istasyon ng pulisya. Binuksan niya ang pinto ang Homicide Division at nakiusap na muling buksan ang kaso. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na naipon sa loob ng mahigit 20 taon. At nakataon. Naroon si Detective Reyes, na ngayon ay team leader ng Homicide Division. Walang kamalay-malay, kinuha ni Reyes ang lumang talaarawan mula sa matandang babae. Habang binabasa ang bawat pahina, unti-anting nagbago ang ekspresyon ni Reyes. Siya ang investigador na hindi nagawang itapon ang isang litrato sa kanyang drawer sa loob ng mahigit 20 taon. Ang isang minutong blanko na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan ay muling naging malinaw. Naramdaman ni Reyes na ang mahumintong ngipin ng kaso ay nagsimula ng muling umikot. Kasama si Tita Lorna, naktungo si Reyes sa condominium at personal na sinuri ang iba pang mga gamit sa kahon. At mula sa loob ng kahon, kinuha niya ang isang pares ng luma at maputik na hiking shoes. Hawakan sapatos, matagal na hindi nakapagsalita si Reyes. Ito mismo ang sapatos na sinabi ni Paolo 20 taon na ang nakalipas na ginamit lamang niya sa pag-akyat ng bundok. Ang sapatos na hindi naitapon at nanatili sa parehong lugar sa loob ng 20 taon. Biglang tumalas ang tingin ni Reyes. Maingat niyang inilagay ang sapatos sa isang evidence bag. Ngunit sa isipan ni Reyes, may isa pang orasan na mabilis na umiikot. Ayon sa batas nung panahong iyon, ang prescription period para sa ganitong krimen ay 25 taon. Mahigit 20 taon na ang lumipas mula nang manatiling hindi nalutas ang kaso. Nangangahulugan ito na wala pang 5 taon ang natitira para mahuli ang salarin. Tiningnan ni Reyes ang evidence bag sa kanyang kamay at maring isinara ang kanyang bibig. Ang oras para ilabas ang katotohanang nakabaon sa panahon ay paubos na. Lumipas ang 3 linggo mula nang magsimula ang muling investigasyon dahil sa panawagan ni Tita Lorna, isang espesyal na investigation team ang binuo sa Homicide Division, sa pamumuno ni Reyes. Ginawa ni Reyes na pangunahing ebidensya ang talarawan ng yumaong ina. Ipinatawag ng team si Paolo bilang isang person of interest. Pagkatapos ng mahigit 20 taon, kaharap na nila muli si Paolo, na nasa katanghalian ng edad. Ngunit si Paolo ay mayroon pa ring kalmado at mayos na mukha. Umupo si Paolo sa upuan sa interrogation room at tiningnan si Reyes ng walang emosyon. Kahit lumipas na ang panahon, ang labis na kahinahunan niya ay hindi nagbago mula 20 taon na ang nakalipas. Ibinuhos ni Reyes ang lahat sa muling investigasyon kito. Ang mga bagay na hindi may larawan sa isip 20 taon na ang nakalipas ay posible na ngayon dahil sa pagunlad ng teknolohiya. Ipinadala ni Reyes ang video and CCTV sa basement ang 1 minutong blanko sa PNP Crime Laboratory. Hiniling niya na maingat na i-restore ang blankong iyon na matagal nang bumabagabag sa kanya. Kasabay nito, ipinadala rin niya ang lumang hiking shoes na natakbuhan sa bodega sa crime lab. Ang hiling niya ay isang detalyadong pagsusuri sa komposisyon ng lupa na nakakapit sa suwelas ng sapatos. Ngunit sinabi sa kanya ng forensic analyst na magtatagal ito. Dahil sa pagiging luma ng sampo, abutin ng ilang buwan bago lumabas ang resulta.
Walang nagawa si Reyes kundi maghintay ng may pag-alala. Samantala, ang balita tungkol sa muling investigasyon ay nakarating din kay Paolo. Nang maramdaman ang pressure, agad siyang kumilos. Kumuha si Paolong isang mamahaling team ng nga abogado mula sa isang malaking law firm. Agad na pinuntirya nga abogado ang talarawan. Iginigit nila na ang talarawan ay isang koleksyon lamang nga personal na hinaing ng isang matanda. Ayon sa kanilang lohika, wala itong bigat bilang direktang ebidensya na nagpapatunay sa pagkamatay. Hindi pa sila tumihil doon. Nagsimula rin silang gamitin ang media. Lihim na naglabas NG kwento ang MGA abogado sa MGA mamamahayag. Ang kwento ay tungkol sa isang nagluluksa at matandang tiyahin na sa loob ng mahigit 20 taon ay ginigipit ang isang inosenteng lalaki. Ilang media outlet ang kumagat sa kwento at naglabas ng mga mapanirang artikulo. Ang opinyon ng publiko ay unti-unting pumabor kay Paolo. Ganun na lamang kabilis na lumipas ang ilang buwan habang hinihintay ang resulta mula sa crime lab. Sa panahong iyon, ang natitirang oras bago mapaso ang kaso ay bumaba sa halos 1 taon na lamang. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nababalisa si Reyes. Napagdesisyonan ni Reyes na hindi siya maaring maghintay na lamang sa resulta. Naalala ni Reyes si Mang Berto, ang tagapamahalangang pasilidad na humatlang sa investigasyon 20 taon na ang nakalipas. Sinimulan ni Reyes na hanapin kung nasaan si Mang Berto. Matagal nang umalis sa trabaho si Mang Berto at naninirahan na sa isang liblib na baryo. Naglakbay si Reyes sa malayong lugar para hanapin ang lumang bahay kung saan nakatira si Mang Berto. Nang buksan ang pinto, malalim na ang nakulubot sa mukha ni Mang Berto. Kumbinsido si Reyes na may tinatago pa rin si Mang Berto tungkol sa 1 minutong blanko. Sinimulan ni Reyes na imbestigahan ang mga transaksyong pinansyal na may kaugnayan kay Mang Berto noong panahong iyon. Nalaman ni Reyes na ang matagal ng utang ni Mang Berto sa sugal ay biglang nabayaran pagkatapos mismo ng insidente. Sa dulong bakas ng pagbabayad ng utang na iyon, naroon ang anino ni Paolo. Dala ang mga financial record. Muling pinuntahan ni Reyes si Mang Berto at tahimik na kinausap. Sa simula, itinanggi ni Mang Berto ang lahat at iwinawasiwas ang kanyang nga kamay. Ngunit sa harap ng nga record ng pagbabayad ng utang na inilatak ni Reyes, kitang-kita ang panginginig ng nga kamay ni Mang Berto. Hindi nagmadali si Reyes at dahan-dahang ginipit si Mang Berto. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Mang Berto. Dahan-dahang inamin ni Mang Berto na tinanggap niya ang pramula kay Paolo 20 taon na ang nakalipas kapalit ng pagmamanipula sa video ngan CCTV. Mabilis na tumibok ang puso ni Reyes. Sa wakas, nakuha na niya ang isang mahalagang hibla para mahuli si Paolo. Isang alon ng pag-asa ang bumalot sa buong investigation team. Ngunit sa sandaling inaasahan na nila ang tagumpay, sa panahong tila muling umikot ang ngangipin ng tadhana, ang kaso ay lumiko sa isang direksyon na hindi inaasahan ng sinuman. 3 araw pa lang ang lumipas mula nang makuha ang mapagpasyang testimonya ni Mang Berto. Isang kagyat na balita ang dumating sa opisina ng investigation team. Si Mang Berto, ang pangunahing saksi laban kay Paolo, ay biglang nagbago ng kanyang testimonya. Nang muling puntahan ni Reyes si Mang Berto, umiwas na itong tumingin sa kanya. Sinabi ni Mang Berto na hindi na malinaw ang kanyang alaala at dahan-dahang iniba ang usapan. Pagkatapos, ganap niyang binawi ang kanyang testimonya. Sinasabing hindi siya tumanggap ng pramula kay Paolo at hindi niya minanipula ang video. Hindi makapaniwala si Reyes at natulala. Hindi nagtagal, nalaman ni Reyes ang dahilan. Lihim na nilapitan NG Memeaga abogado ni Paolo si Mang Berto. Tahimik nilang pinuntahan si Mang Berto at nangako ng laking halaga at proteksyong legal. Si Mang Berto, napagod na sa hirap ng buhay sa probinsya, ay muling bumigay sa harap ng pera. 20 taon na ang nakalipas, ipinagbili ni Mang Berto ang kanyang konsensya para sa pera ni Paolo, at pagkatapos ng 20 taon, muli niyang ipinagbili ang katotohanan para sa pera. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil hindi tumigil doon ang opensiba ng kampo ni Paolo. Sa pagkakataong ito, muli nilang pinuntirya ang talarawan ng yumaong ina. Iginigit ng mga abogado na ang nilalaman ng talarawan ay masyadong maikli at pira-piraso. Ayon sa kanilang lohika, ito ay mga hinaing lamang ng isang matanda na walang direktang kaugnayan sa pagkamatay. Mariin nilang iginiit na ang talarawan ay walang bisabilang ebidensya. Ang opinyon ng publiko, na unti-unti nang pumapabor kay Paolo, ay muling nagulo sa balitang ito. Ilang media outlet ang hayagang binatikos ang investigation team, sinasabing ang muling pagbubukas ng kaso ay nanggugulo lamang sa isang ordinaryong mamamayan. Sa ilalim ng artikulo, sunod-sunod ang mga masasakit na komento laban kay Reyes at Tita Lorna. Maging ang mga nakatataas sa prosekusyon ay hindi maitago ang kanilang pagkabalisa.
Isang opisyal ang kinausap si Reyes at pinayuhan siyang huwag nang magpumilit dahil wala ng isang taon bago mapaso ang kaso. Pakiramdam ni Reyes ay napapaligiran siyang ng bapadar. Noong gabing iyon, mag-isang naiwan si Reyes sa kanyang opisina, matagal na nakaupo sa dilim. Tinalikuran na siyang mga saksi, at maging ang tanging ebidensya, ang talarawan, ay kinukwestiyon na. Ang oras ay mabilis na lumilipas, ngunit ang mga hawak niyang baraha ay unti-unting nawawala. Napabuntong hininga si Reyes at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Si Tita Lorna, na puti na ang buhok, ay dumating dala ang isang lumang sulat. Tahimik niyang inilapag ang sulat sa harap ni Reyes. Ito ay isang sulat kamay na iniwan ng yumaong ina nung nabubuhay pa siya. Sa sulat, nakapalop ang samangang loop at pag-aalalangang isang ina para sa kanyang anak. Ito ang bakas ng malalim na pagmamahal ng isang ina na hindi kayang itapon kahit ang lumang sapatos ng kanyang anak. Matagal na tinitigan ni Reyes ang sulat. Habang binabasa ito, namula ang kanyang nga mata. Tahimik na tumayo si Reyes. Napagtanto niya na hindi siya dapat manatili lamang sa mga nagbabagong saksi at sa isang talarawan na madaling pagtalunan. Nagpasya si Reyes na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa ebidensyang ibibigay ng siyensya. Magdamag siyang tumawag muli sa crime lab. Pakiusap ni Reyes na unahin ang pagsusuri sa lupa mula sa hiking shoes at ang pag-restoreng video. Ito na ang kanyang huling pagpupunyagi upang habulin ang oras na papalapit sa katapusan. Samantala, si Paulo ay kampante na sa kanyang tagumpay. Kasama ang kanyang na abogado, ngumingiti pa siya. Ang kanyang, walang kahiyang, kapanatagan, ay lalo pang nagpatalas sa determinasyon ni Reyes at ni kanyang team. Nagtiis ang investigation team at hinintay na lamang ang resulta mula sa crime lab. Ang nananonot ay hindi mapakali, nag-alala na baka muling makatakas ang salarin. Sa gitna ng desperadong paghihintay na iyon, isang umaga, 10 araw na lang bago mapaso ang kaso, isang report ng pagsusuri ang dumating mula sa crime lab. 10 araw na lang bago ang deadline, nanginginig ang kamay ni Reyes habang binubuklat ang resulta. Nang basahin niya ang unang pahina, nanlaki ang kanyang nga mata. Ito ang resulta ng pagsusuri sa komposisyon ng lupa mula sa suwelas ng lumang hiking shoes. Ang komposisyon ng lupa ay naglalaman ng makapartikular na mineral at sangkap ng halaman na matatakpuan lamang sa hardin ng condominium na iyon noong araw ng krimen. Ang resulta ay nagsasabing perpektong makatugma ang dalawang sample. Ito ang matibay na ebidensya na direktang sumisira sa sinabi ni Paulo 20 taon na ang nakalipas. Ipinagdina ni Paulo na ang sapatos ay ginamit lamang niya sa pag-akyat ng bundok. Ngunit ang lupa sa suwelas ng sapatos ay malinaw na nagpapatunay na si Paulo ay dumaan sa hardin ng condominium noong gabing iyon. Agad na ipinatawag ni Reyes si Paulo at iniharap ang resultang ito. Ang kampo ni Paulo, na nasukol, ay desperadong ipinagtanggol ang kanilang sarili. Iginigit ni Paulo na dumaan lamang siya malapit sa hardin gamit ang sapatos at wala itong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Si Paulo at ang kanyang nga abogado ay kumapit na lamang sa isyu ng lupa. Sinikap ni Paulo na huwag magpakita ang anumang emosyon at nanatiling tikom ang bibig. Sa sandaling iyon, isa pang resulta mula sa crime lab ang ibinigay kay Reyes. Ang 1 minutong blangko na matagal nang nakatatak sa isipan ni Reyes ay sa wakas ay na-restore. Isang bahagi ngang nawawalang video ang muling nabuhay. Sa na-restore na video, malinaw na nakita ang sasakyan ng isang taong kamukha ni Paulo na pumapasok sa basement parking sa loob ng 1 minutong iyon. Ang lupa at ang video dalawang pisikal na ebidensya ay nagugnay sa isa't isa. Ang perpektong alibi ni Paulo, na binuo gamit ang mga record at beep card, ay biglang gumuho. Sa unang pagkakataon, nawala ang matagal ng kapanatagan sa mukha ni Paulo. Sa harap ng mga ebidensyang ito, ang unang sumuko ay si Mang Berto. Nang muli siyang puntahan ni Reyes dala ang na-restore na video, hindi na siya nakapalag. Inamin ni Mang Berto na tinanggap niya ang pramula kay Paulo 20 taon na ang nakalipas kapalit ng pagmamanipula sa video. Inamin din niya na binawi niya ang kanyang testimonya dahil sa alok ng mga abogado. Nang bumigay si Mang Berto, gumawa rin ang depensang binuo ng mga abogado ni Paulo. Ilang araw na lang bago mapaso ang kaso, nakakuha si Reyes ng arrest warrant para kay Paulo. Dala ang warrant, nagtungo si Reyes sa malayong lungsod. Sa harap ni Paulo, na namumuhay na parang walang nangyari, sa wakas ay nagpakita si Reyes. Sa simula, iginiit ni Paulo ang kanyang kawalang sala. Nakaupo sa interrogation room, makahawak ang kanyang makamay at hindi siya nagsasalita. Walang imik na inilapak ni Reyes ang maebidensya sa harap ni Paulo, isa-isa. Una, ang talaarawan ng kanyang yumaong ina. Sunod, ang resultang pagsusuri sa lupa.
At panghuli, ang litrato mula sa narestor na video. Sa bawat ebidensyang inilalapag, unti-unting nakaroon ng lamat ang matigas na ekspresyon ni Paolo. Bahagyang nanginig ang kanyang mabalikat. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, yumuko si Paolo. Sa nanginginig na boses, sinimulan niyang ikwento ang nangyari noong gabing iyon. Sinabi ni Paolo na ang masugat ng kanyang pagkabata at ang matagal ng hidwaan sa kanyang ina ay nag-ipon sa kanyang puso. At noong gabing iyon, ang samanganglop na iyon ay sumabog sa isang desisyong hindi na mababawi. Inamin din ni Paolo na sinubukan niyang palabasin na isang aksidente ang nangyari. Ang paderng kasinungalingan na nagprotekta kay Paolo sa loob ng mahigit 20 taon ay tuluyang gumuho, ilang araw na lang bago mapaso ang kaso. Tinakpan ni Paolo ang kanyang mukha at nagsimulang humagulgol. Habang pinapanood siya, ang mamukhang investigation team ay hindi nagpakita ng tagumpay, kundi ng isang mabigat na katahimikan. Nang malaman na ang lahat, muling nagpalit ang panahon. Sa wakas, dumating ang umagangang unang paglilitis para sa sentensya ni Paolo. Ang courtroom ay puno ng tensyon mula pa kaninang umaga. Si Paolo, na nakaupo sa upuan ng akusado, ay nakayuko at hindi gumagalo. Nagsimulang basahin ng hukom ang hatol. Nilinaw ng korte na ang krimen ni Paolo ay hindi isang biglaang pagsiklap ng damdamin, kundi isang masusing pinagplanuhan. Binigyan din ng bigat ang kanyang pagtatago nga ebidensya at paglilihim ng katotohanan sa loob ng mahigit 20 taon. Kasabay ng boses ng hukom, isang mabigat na parusa ang ipinataw kay Paolo. Habang binabasa ang hatol, sa pinakaw ng hilera ng mga manonot ay nakaupo si Tita Lorna. Tahimik siyang nakinig sa hatol, makasalikop ang nga kamay. At sa kanyang napisngi, tahimik na dumaloy ang ngaluha. Sa maluhang iyon, nakapalop ang lahat ng samaanglop at pihati na kanyang kinimkim sa loob ng mahigit 20 taon. Niyakap niya ng mahigpit ang litrato ng kanyang kapatid. Ang lumang talarawan na iniwan ng yumaong ina ay sa wakas ay naging susi sa paglalahat ng katotohanan para sa kanya. Ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay sa wakas ay nakatanggap ng huling hustisya pagkatapos ng mahigit 20 taon. Ang higit na nagpadurok sa puso ng tao ay ang kwento ng lumang hiking shoes. Hindi kayang itapon ng yumaong ina kahit ang lumang sapatos ng kanyang anak at itinago ito sa bodega. Ang malalim na pagmamahal niya para sa kanyang anak, sa isang kabalintunaan, ang naging susi sa paglutas ang sarili niyang kaso. Ang damdaming iyon, na puno ng pakamuhi ngunit hindi kayang bitawan, ang sa huli ay naglabas ng katotohanan. Ang mga nasa courtroom ay hindi napigilang mamula ang mata sa harap ng malalim na pagmamahal ng isang ina. Samantala, si Reyes, na hindi sumuko sa kaso, ay tahimik na umalis pagkatapos ng hatol. Nagtungo siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang kondominium. Ang magusali ay nagiba na at isa na lamang itong bakanteng lote. Matagal na tinitigan ni Reyes ang bakanteng lote kung saan wala nang natira. Ang isang minutong blangko na itinago niya sa kanyang drawer sa loob ng mahigit 20 taon ay tila sa wakas ay natakpuan na ang kanyang lugar. Tahimik na ipinikit ni Reyes ang kanyang mata, at tulad ng isang taong nakapagbaba ng mabigat na pasanin, dahan-dahan siyang tumalikod. Si Mang Berto, na nabulak sa para at nagtangkang itago ang katotohanan, ay hindi rin nakaligtas sa batas. Siya ay pinarusahan para sa kanyang kasalanan sa pagtatago ebidensya at pagsisinungaling. Si Mang Berto, na 2 beses ipinagbili ang kanyang konsensya, ay hindi na nakaahon sa hukay na siya mismo ang gumawa. Ang publiko, na dating kumampi kay Paolo bilang isang inosenteng mamamayan, ay natahimik na rin. Napaktanto nga tao kung gaano kapanganib ang husgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Ang kasong ito ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Gaano man kaperpekto ang isang alibi, gaano man katagal na nakabaon ang katotohanan, sa huli ay lalabas at lalabas din ito. Hanggang sa huling sandali bago mapaso ang kaso, ang kasinungalingan ay nawalan ng lakas sa harap ng siyensya at ng walang sawang determinasyon ng isang tao. Kasabay nito, ang kwentong ito ay naglalaman din niya isang nakakakilabot na babala. Walang anumang malalim na sugat